Pinangarap mo din ba magkaroon o di kaya may tayo ang sarili mong design ng bahay at manirahan kasama ang bubuin mong pamilya? Sa bidyong ito kabaya, samahan niyo akong alamin ang mga kakaibang bahay na initayo sa Pilipinas sa kasalukuyan. Pero bago tayo magsimula, kung nagustuhan mo ang ating video, please like, share, and subscribe. Hit mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga kalamang videos na aking i-upload. Ang bahay na ito ay nag-viral sa Facebook. Ito ay gawa lamang sa isang makitid na espasyo kung saan tinatayang nasa 4 na metro lamang ang lawak at mayroon pa itong bakod sa magkabilang gilid. Sino nga ba mag-aakala na ang makitid na 2 palapag na bahay ay sakto lamang para sa isang pamilya? Madalas naririnig natin ang kasabihan na don't judge a book by its cover. Dahil kahit maaring hindi maganda ang disenyo ng panlabas na anyo, hindi ito nasusukat kung gaano kaganda mayroon sa loob nito. Makitid man ang bahay na ito, subalit kompleto naman ito sa mga interior design tulad ng may magandang wooden stair, may maliit na living room at bedroom, may maayos na kusina, at may magandang bathroom. At higit sa lahat, naka-tiles ang floor, tanda ng isang yayamanin sa Pilipinas. Meron din itong maliit na garahe na kasyang isang motorsiklo. Ang nasabing disenyo ng bahay ay hindi advisable na tirahan ng mga taong may sakit na claustrophobic o yung mga taong takot sa maliit at masikip na lugar. Aabutin ng 200,000 peso ang iyong gagastusin sa ganitong uri ng disenyo ng bahay. Talagang budget friendly sa mga taong may sapat lamang na budget. Sa isang lugar sa lungsod ng Misamis Occidental, isang bahay na barko ang nakatayo sa isang burol. Taong 1952, nang maisipan ng pamilya lumakab na gawing hugis barko ang kanilang bahay na tinawag nilang barko-barko. Afford yung lolo ko na bumili ng tunay na barko. So, yung ginawa na lang niya ay nagpagawa na lang siya ng bahay na korting barko. Sa loob ng bahay, isang bar counter at napakagandang living room ang bubungad. At mapipil mo talaga na nakasakay ka sa barko dahil sa magandang view mula sa deck. Parang Titanic lang ang peg. Gulat kayo ano? Kala nyo totoong barko na? Ang gusaling ito ay matatagpuan sa Malabon City na naging tourist spot na sa lugar. Halos madaming kababayan natin Pilipino ang dumarayo upang makita at magpa-picture sa realistic na barko na isa palang apartment house. Siguro dating seaman ang may-ari nito. Bukod sa atraksyon na disenyo nito na barkong bahay, ito din ay isang restaurant na tinawag na Noah Cafe Milita at sila ay nagsaserve ng unlimited samgyupsal. Isang kakaibang design ng bahay ang naging takaw atensyon sa mga netizen at talagang naging viral sa social media at umani ng libo-libong reaksyon dahil sa kakaiba nitong bintana at pintuan. Marahil lasing habang nagtatrabaho ang mga karpentero na gumagawa nito, kaya bali-baliko ang bintana at pinto. Only in the Philippines nga naman talaga Sa bansang Phuket, Thailand, isang upside down na bahay ang makikita. As in literal na nakabaliktad na talagang dinarayo ng mga local at foreign tourists. At dahil nga baliktad ang disenyo nito, ay literal kang papasok sa loob mula sa bubungan papunta sa attic hanggang sa makating ka sa sala o living area. Makikita sa video at talagang mapapakamot ka sa ulo dahil sa nakakalitong disenyo nito. Ngunit sa kalaunan, marirealize mo din na nakabaliktad nga pala ang bahay na ito at literal na nasa itaas ang mga kagamitan. Galing ha?
Sa Pilipinas, meron din tayong upside down house version na nakatayo sa burol ng Sagada Mount Province na kilala sa tawag na Cafe by the Cloud. Bukod sa upside down house, isa rin sa dinadayo sa Cafe by the Cloud sa Sagada ay ang magandang tanawin mula sa itaas ng burol. Mapapa-PM ka talaga kung makikita mo itong post sa Facebook. Sa halagang 50,000 pesos ay may house and lot ka na. Bukod sa wala kang magiging problema sa iyong mga kapitbahay dahil sila raw ay mabait at hindi maingay. At higit sa lahat, walang mga marites. Ang issue nga lang ay nasa loob ng sementeryo ito nakatayo. Umani ang nasabing post sa Facebook ng samot-sarang reaksyon sa mga netizen. Ayon sa comment ni Bernardino Tanum-Tanum, Naku, akala ko totoo. Mura pa naman. Talagang mapapamura ka, lalo na siguro paghating gabi. Location, lilipat agad ako. Bukas na, sabi ni Lolit Narcisco. at dyan na nagtatapos ang ating video kabayan. Sana'y nasiyahan kayo sa ating tinalakay. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa isang episode ng Kaalaman. To change up.